Okay, we're live. Topic po natin, almoranas, bukol sa puwet, very common yan. Ang guest natin, kaibigan namin, General Surgeon, Dr. Ina Garcia. Dr. Ina, kamusta? Mabuti naman po, Doc Willie. Thank you po sa pag-invite. Dati parang first year ka pa lang nung nag-meet tayo as a General Surgeon. Ngayon, full-fledged surgeon ka na, 5 years. Bihira ang babaeng surgeon. I think 20 to 30% sabi mo, mga surgeon ngayon, babae na. Yes po, Doc Willie, dumadami na po yung babaeng surgeon ngayon kasi nga maraming mga pasyente na naghahanap ng mga female doctors para dun sa mga concerns po nila. Oo, like ito nga, almorana sa puwet, di ba? Or sa breast, mas gusto nila babae. Kasi nakakahiya, syempre, maghuhubad or magbababa ng salawal sa harap ng lalaking doktor. So, saka maraming check-up pa yun, di ba? Hindi lang ano. Yes po. Okay. So anyway, napakarami ang may almoranas. Okay, sobra dami. Kasali ako, si Doc Lisa. Ano ba tong hemorrhoids? Bakit nagkaka-almoranas ang tao? Okay. So, ano ba yung hemorrhoids? Actually, pag narinig almoranas, naku, masama agad. Actually, lahat ng tao po is may almoranas, okay? Normal yan. Yan yung tinatawag na pillow or cushion ng puwet. Okay. So, pero, paano siya nagiging masamang almoranas? Kapag ito ay namamaga or nakakapa. So, may drawing po. May drawing tayo. Drawing ni Ina. So, ito yung drawing mo. Sige, Ina. So, ito yan po. Yung... So, kunwari, ito po yung puwet, okay? Pisngi ng puwet. Ito yung pisngi ng puwet. Ito po yung labasan ng dumi. So, Okay. dyan, may mga piles na tinatawag o yung ating hemorrhoidal piles. Kapag yan, P-I-L-E-S. piles, opo. So, yan, kapag namaga, okay, kapag hindi lumabas, grade 1 lang yung Itong tinatawag. piles na to, ano to, parang blood vessel. Blood vessels po yan. Parang ugat ng kamay, ganyan. Opo, parang ugat. Namamaga siya kapag lagi siyang dinadaanan ng matitigas na dumi or kaya, hindi lang po matitigas na dumi pag po siya is lagi naman ikaw is nagtatain ng tubig, nagdadayariya. Diarrhea, mahap dito. Opo, namamaga so, ano sila. mangyari? Mamamaga siya. Mamamaga siya at yung iba sa sobrang pamamaga, lumalabas sila. Nakakapa minsan sa labas po ng puwet. Marami ba sila sa loob? Actually, major piles natin tinatawag, 3 sila, okay? May 3 tayong major piles dyan na kapag namaga, okay, at sobra na talagang namamaga is lumalabas po sila at nakakapa ng karamihang mga pasyente. Okay, so I'm sure marami tayo may almoranas. I-explain mo rin ano yung stage 1, 2, 3, at 4. Kailan inooperahan? Kailan hindi inooperahan? Okay. So, yung stage 1, kung makikita natin tong pile na to, kapag po siya is lumaki, okay? Lumaki ng ganyan, namaga talaga. Stage 1 lang po iyan. Nasa loob kasi. Nasa loob pa, hindi siya lumalabas. Ang stage 2, lumabas siya, pero lumabas po siya dito, pero kusa siyang bumabalik. Hindi mo kailangan itulak ng daliri. Okay? Okay. Yung stage 3, lumalabas siya, okay, sa labasan ng puwet, pero kailangan tinutulungan. Yung minsan nababalik po, yung parang bukol. Okay? Yung stage 4, kahit anong balik mo, okay, kahit anong tulak mo, yung bukol, hindi na po bumabalik. Okay? Diyan sa mga sinabi ko, ano yung kailangan talagang operahan. Okay? Yung pinakakailangan operahan dyan po is yung stage 3 and 4, lalo na po, okay? Well, kahit stage 1 po or grade 1 or grade 2, basta po nagkakaroon siya ng simptomas ng pananakit at pagdudugo. Okay? Dalas na pananakit, dalas na panunugo. Pagdudugo, kailangan po silang operahan. Anong indication mo yung lagi ng masakit pag dumudumi or minsan parang siya na mismo magsasabi masakit na lagi? Opo. Minsan kasi may mga home remedies nga po tayo na tinatawag. Pwede pong mag-take ng Sige, sample natin. pain medication. Pwede pong mga topical ointment, yung naririnig natin. Ano pinapahid mong topical? Pwede po yung Factu, yung or suppository po, okay? Pwede po iyon. Pwede din yung karamihan sa atin, yung ginagawa yung hot sitz bath. Okay, ang ginagawa po doon is kukuha ng planggana. Ginagawa kasi ng iba pinapausukan. Hindi po yun pinapausukan. Yung pong planggana, lalagyan ng maligamgam na tubig at ilulubog po talaga yung pet. Mga 10 to 15 minutes, 3 to 4 times a day po or 3
2 to 3 times a day po. Pero special palanggana o any palanggana? Any planggana po. Or parang sa bathtub, pwede rin. Pwede po sa bathtub kung may bathtub, pero yung Dapat ba nakaupo, nakatayo? maganda po is nakaupo talaga, nakalubog talaga po yung puwet sa planggana. Pwede ba nakatayo? Hindi, no? Nag-shower-minded, no? Hindi po, kailangan nakalubog talaga siya ng mga 10 to 15 minutes. May technique ba para umakyat siya mag-isa, yung almoranas, at lumiit? Actually po, yung technique talaga is yun nga, pinaka magandang remedy yung hot seats bath talaga. Yung iba po, may iniinom silang gamot. Kasi nga po, ulitin natin, yung piles ay isa po itong blood vessel. Okay, may artery yan, may veins na namagalang. So, yung iba, ang ginagamit nila po is yung Daflon. Daflon, pang varicose. Opo, May pwede. tulong. Majority po ng patient, nakakatulong po sila, nawawala po yung pamamaga. Ang Daflon. Opo, sa hemorrhoids. Pero again, yung mga pasyente, okay, after 3 months babalik, Dok, meron ulit namamaga. Bibigyan natin sila ng option, ito po ba talaga is maga or sakit na nakakaabala sa kanilang gawain? Araw-araw, yung po bang pagdudugo na patak-patak ng dugo pag dumudumi is nakakabigay sa kanila ng nervyos o takot, ano kaya ito? Doon po tayo nagsasuggest ng opera. Kung yung mga patak-patak ng dugo, which is experience natin, si Doc Lisa, patak-patak ng dugo, tapos nawawala naman in 2 to 3 days, okay lang yun. Well, hindi talaga siya sobrang okay, di ba? Kailangan po kasi may kailangan siyang maimbestigahan. Hindi lang basta kailangan siyang ipagbahala. Kailangan kasi nating imbestigahan, ito po ba ay dulot ng hemorrhoids, almoranas, or iba pang sakit, katulad po ng bukol sa tumbong. Paano mo malalaman kung bukol sa colon cancer, or hemorrhoids lang? By symptoms, kaya ba? By symptoms, mahirap po talaga, Doc Willie, na malaman. Ang pinakamaganda po dyan is masilip. Okay? Or Depende sa edad. Kung mas bata pa, hemorrhoids. mas likely, kumbaga mas likely, pag mas 40, 50 pataas, pwedeng maging cancer. cancer, opo. So, kailangan imbestigahan. Meron bang pagbuntis, di ba mga buntis, mas nag-hemorrhoids sila, Opo. diba, pagka-ire? Yes po. So, pag buntis at nagkaroon ng hemorrhoids, hindi naman po ito emergency. Okay? Ang ina-advise po namin sa mga pasyente po namin na buntis, na may hemorrhoids, is hot seats bath po muna at walang indikasyon na operahan agad-agad. Kasi, gaya nga po ng namamaga, kahit ano namamagang blood vessel, pwede din po kasi itong humupa. Pwede kumalma. Opo, pwede so, pwedeng mawala siya talaga. Yes Tapos po. bumabalik. Po. Hindi siya parang varicose vein na pag nakalabas na forever. Opo. Diba mga varicose, pag lumabas na eh. Unless yung grade 4 na sinabi natin kanina na kahit lumalabas na. talagang wala na tayong magawa, nakalabas na talaga siya kahit anong balik. Ako lahat na home remedy, inaral ko na sa Almorana. Siyempre, sabi ko nga, lagi ako nagpapapaya, pakwan, Yes po. pears, prune juice, grapes, mangga, gulay, di ba? Pag kumain ka niyan, halo-halo, malambot ang dumi mo, relax siya. Yes po. Pero pag isang beses lang siya tumigas, lalo na yung unang dumi, mga classmate kong may hemorrhoid, yung una, minsan malambot yung iba eh. Pero pag yung una, yun ang mahirap, parang nanganganak, yun ang gumagalgal. Parang umiire. Tapos may tip pa ako, pag dumudumi ako, dapat dahan-dahan lang. Yung lalabas siya, konti. Para kung magsusugat man siya, konti lang. Minsan kasi, nung nag-start pa lang ako ng hemorrhoids, may time, maiinis ka, parang, ano kaya kung biglain ko? Diba? Yung isang ire, grabe. Nung inirik, puro blood. Grabe. Opo. Mawawarak, diba? Yes po. So, kailangan, Di ba pag binigla mo yung dumi mo, parang kala mo mabilis, maganda, mapupunit siya talaga. Yes po. Ano ba mapupunit? Yung anus mismo? hindi po. Yung skin around the area, opo, dun yun. Tapos yun yung nagkukos ng pain. Kasi sila talaga yung may mga nerves or ugat for the pains. Kaya nararamdaman mo, parang napilas. Ay, parang masakit. Parang namamaga na hindi maintindihan. Ito, may comment tayo. Grade 4 daw ang hemorrhoids niya. Nag-hot seats bath siya.
Kailangan na ba magpa-opera? Ako dyan Okay. Kung grade 4 po, tas tingin nyo na wala, okay? Ibig sabihin, kung hindi nyo na siya nakakapa, para po sa ikakagaan ng loob nyo, nawala yung anxiety nyo, maganda na ipakonsulta nyo po sa doktor. Lalo na, pero mas maganda talaga na nawala po siya, no? Pero kung may simptomas ka pa rin ng pagdudugo, okay, or may nakakapapa ulit, maganda po is magpakonsulta sa doktor. So, simple lang naman, dumudugo at lumalabas, wala tayong choice, magpapa-opera. Delikado ba? Ano ba ginagawa sa opera? Sige nga, paano bang as a surgeon? Siyempre, gusto namin malaman ano bang nangyayari. Yes. Sa hemorrhoids po kasi, okay, may depende sa grade. Okay, doon na lang muna. Grade 3, grade 4. Grade 3, grade 4 labas na. Ang ginagawa po namin, may dalawang yan technique. Etong bukol na yan, yung hemorrhoids na yan, is tinatanggal po talaga. Parang pa-diamond shape, okay? Pinupunit? Ginugupit or hinihiwa. Tinatanggal yung artery or vein. Opo, yung pile na yon. Actually, pwede naman talaga siyang matanggal. Wala naman siyang... Tapos, pwede po siyang tahiin, isuture, opo, isuture o tahiin yung blood vessel po dyan para hindi magdugo. Cure na. Opo, cure na. Pero, okay, may pero po kasi, Doc Willie, hindi porket natanggal na yung isang hemorrhoidal pile na yan, may dalawa pa po. So, pwede pa ulit siyang maulit hanggat hindi okay yung diet mo or yung lifestyle nyo po. Kasi kung lagi... Marami ba pag natanggal na isa, yung iba naman namamaga? Pwede po mangyari yun. Pag tinanggal mo yung isang pile, may dalawa pong pile na pwede pang maulit. Paano pag tinanggal yung tatlo, ano mangyayari? May danger ba na kailangan ba natin yan? O parang appendix pwede wala? Actually, kapag natanggal yung tatlo, wala naman po masyadong magiging effect sa pagdumi. Ngunit po, lahat kasi ng opera, di ba, may risk factors or complication. Yeah. Siyempre, yung tatlong pile, okay, sa puwet na yan, pag natanggal, minsan mas lumiliit, sumisikip siya kasi nagko-constrict, okay? Lumiliit yung daanan ng dumi, parang nagpepeklat. So, minsan may tinatawag nating keyhole deformity, mas lumiliit yung daanan ng dumi, mas nahihirapan po yung pasyente. Parang ang hirap dumumi, masakit dumima. Yes, meron din tinatawag na parang tight anal sphincter. May tao, tight. Opo. Like siguro kami laging takot na dumumi, nagiging tight. O merong ibang loose. Meron bang ganon? Naririnig ko sa mga surgeons ko eh. Pwede naman pong mangyari yun, no? So, pag mas tight, mas mabilis masugat? Ganun ba yun? Or? Pag mas tight kasi yung sphincter, no? Actually, mas maganda yun kasi mas nakokontrol kasi yung pagdumi. Okay? Ibig sabihin, pag tight, may control po yung pagdumi. Pag lax na masyado, yun yung... Delikado. Delikado kasi pag utot mo... Sumama na agad yung dumi. Tsaka pag naging lax at yun na yung parang incontinence na. Opo. Bakit naging lax yung iba? Usually, marami pong reason. No? Pwedeng reason, operation. Pwede din po yung tinatawag natin na kung may bukol po dun sa area na yon, apektuhan yung sphincter ng bukol. Pag nanganganak ang buntis, hindi naman umaabot sa puwet, no? Di ba? Yung iba nawawarak hanggang bihira yung... Bihira naman po yung komplikasyon na yon. So, easy lang tong procedure na to sa inyong mga surgeons. Yes po, easy procedure. Kumbaga, kung siya, medium procedure. Okay, pwedeng yung pasyente i-admit ngayon, operahan bukas, makakauwi din the next day. Itong almoranas daw ba, matatalino itong followers ko, pwede daw ba maging cancer, mag-transform into colon cancer? Okay, so kaya nga po importante yung pag-iimbestiga. Okay, kasi po, magkaparehas po kasi ng simptomas ang hemorrhoids at saka colon cancer or colorectal cancer kasi may episode sila ng pananakit or yung isa po is may dugo na lumalabas pag dumudumi. Kaya nga po ang pinakamaganda is obserbahan. Okay? Hindi po automatic na kapag may hemorrhoids, may colon cancer na. Pero hindi din naman automatic na colon cancer, may hemorrhoids. Pero magkakataon po na isang pasyente may namamagang hemorrhoids, may colon or rectal cancer po. Finally, prevention tips. Bawal umere, bawal ba magkarga, bawal mga ba? Actually, ang ina-advise namin sa pasyente po is yung bawal habits po nila. Kunwari, kung dudumi, ayaw natin yung ira sila ng ire.
Okay? Ayaw din naman natin, yung constipated, ayaw natin ganon. Ayaw din naman natin na nagdadayariya po sila. Yung dumi naman ng dumi. Kasi nga, dumadaan pa rin yung dumi, okay, dun sa piles na mamaga. And syempre, kung dudumi, may ano kasi mga Pilipino, parang ang tagal nakaupo sa toilet bowl May na dalang cellphone, nag-cellphone, libro. opo, yun, nakaka-costing yun. Nagte-text. Nagte-text na, doon na sila nakatira sa restroom. So, ayaw din po natin na ang tagal nakaupo. Matagal nakaupo din. 2 hours, 3 hours, di ba? Opo. Maganda naglalakad-lakad. Naglalakad-lakad. Exercise is also good na bumabalik din. Opo. Okay. Final tips sa mga pinag-uusapan pa lang niya yung hemorrhoids, napipil ko na yung sakit. Mag-comment kayo kung tama sinasabi ko. Lahat ito, totoo daw, ayaw na niya dumumi. Kasi pag namamaga, iniisip pala niya dudumi siya, natatakot na siya. Kaya nga sa umaga, pag nakadumi ka ng mga ayos, parang good, celebrate. Okay po. So, yung pinaka home remedy lang talaga or tips is kapag napansin mo sumasakit, yung tumbong, feeling mo yung may nakakapakang bukol, pinakamagandang magawa is hot sitz bath. Okay? Kuha ka ng kahit anong planggana, hindi po tayo mapili sa planggana, lagyan ng maligamgam na tubig. Okay? Huwag mainit kasi baka naman ma-burn po sila. No? And then, ilubog yung puwet. Ang practice kasi ng mga Pilipino, pinapausukan. Hindi po to siomay, siopaw na kailangan pausukan. Kailangan ipo talaga yung puwet for 10 to 15 minutes, at least twice a day po. And then, kapag persistent. Aakyat siya kusa? Opo, parang lumiliit yung hemorrhoids. Opo. So, medyo hot, hindi siya cold. Hindi po cold. Warm. Cold, warm. Nandun tayo sa warm. And syempre, kung persistent, okay, ibig sabihin, pabalik-balik, laging may pagdudugo, okay, may nakakapangbukol, maganda po is magpunta po sa pinakamalapit na ospital at or sa clinic at ipa-check po sa surgeon. Or Punta na lang kayo kay Dr. Opo, pwede po sa akin. Bale. Lalo na akong babae. Opo. Short question lang, medyo another topic siya, fistula in ano. Okay, Yung may fistula. butas sa tabi ng, dito rin yun, di ba? Yes po, Fistula. usually dito yan, malapit yan sa puwet. Okay. Ano yan, butas? May connection po sa external, ibig sabihin sa tumbong, at sa daanan dito, sa daanan ng dumi, sa anal canal, may connection siya. Kaya So may dumi lumalabas? meron po, or discharge. So, parang another topic yun, Doc Willie. Pero, ang pinaka-common cause ng fistula in ano is abscess or pigsa po. Kapigsa. Opo. Paghugas ng puwet, tubig, sabon, whatever, ano ba maganda? Wala naman po, basta laging ugaliin lang na Water is good enough. water is good Hindi enough pwede po. tissue lang. Maganda nga mga Pilipino, tubig eh. Tubig, Sa opo. iba, puro tissue Tissue. Diba? Ba kulang ang tissue. Tsaka dapat ang tissue nyo yung pinakamalambot. Opo. O tubig lang. Okay. Thank you so much. Salamat po. Share po natin, Dr. Ina Garcia. Thank you po.